Magandang araw mga ka-recap, gusto ko lang shoutout ang mga ka-mercenary nating nagpaabot ng tulong sa aking channel. Salamat po, shoutout sa iyo, Nelson, Adipen, salamat sa super thanks. Salamat rin sa mga nag-join as member sa channel po na ito, shoutout sa inyo, Barrier, Khalid, Joka, Castro, at Jess Martinez, salamat po sa inyong mga tulong. Maraming salamat rin po sa inyong lahat mga ka-recap, salamat sa walang sawang pagsuporta. Kahit sa novel recap ni Ghislaine ay talagang pinakita ninyo ang inyong mainit na suporta, shoutout po sa inyong lahat, salamat sa mga magagandang comment po ninyo. Sa nakaraan, dahil kaunti lamang ang hukbo ng per diem, sinamantala ito ni Victor, kaya ilang beses na sugod, atras ang ginawang strategiya nitong si Victor. Iyon ay para maubos ang mga kagamitan ng per diem, at maubusan rin ng lakas ang mga sundalo ng mga ito. Kaya nang dumating na ang huling araw, dito ay talagang buong hukbo na ni Victor ang kanyang pinakilos, at lahat ng mga ito ay nakatuon ngayon sa pangunahing pinto ng kaharian ng per diem. Sa oras na lumabas ang pangkat ng ating bida, dito bibiglain ni Victor ang mga ito gamit ang kanyang mga mages na palihim niyang tinago para sa huling tagpong ito. Pagpapatuloy, ang mga mercenary na mga kasamahan ni Ghislaine na nasa kanyang paligid, ay nagsipunta na sa mga pwesto na dapat nilang puntahan. Sa lugar kung saan magaganap ang pinakatinatagong huling alas ng ating bida ay naruroon ang mga magic circle, sa gitna nakalagay ang isang malaki at pangunahing magic circle, napapaligiran naman ito ng 6 na maliliit na magic circles. Nagbigay ng pahiwatig ang ating bida, nakita naman ito ni Vanessa, kaya agad itong tumango at nagtungo sa gitna, sa pinakamalaking magic circle. Hindi lang si Vanessa ang nasa lugar na ito, iyon ay dahil si Alpoy at ang mga kasama nito ay naruroon rin sa paligid ni Vanessa, at ang bawat sa kanila ay may suot-suot na bracelet na may runestone na nakalagay roon ang mga spell na inihanda ni Ghislaine. Agad na nagtanong si Alpoy dala ng pagtataka nito, ano ang magic circle na ito? Kailan na ilagay ang magic circle na ito rito? Patuloy na pagtataka ni Alpoy na bahagyang kinakabahan na ngayon. Hindi ito sinagot ni Ghislaine, pero siya'y nagsalita, na ang sabi, Alpoy, ikaw at ang mga kasama mo ay pumasok na sa loob, gayahin ninyo si Vanessa, utos ng ating bida. Tumaas ang boses ni Alpoy, hindi mo ba sasabihin muna sa amin kung ano ang mga ito bago kami pumasok sa loob? Baka papatayin mo na kami sabi ni Alpoy na natatakot na at nagagalit na kay Ghislaine. Kahit na madalas na binabastos ni Alpoy itong si Ghislaine, hindi na ito pinapansin pa ng ating bida. Iyon ay dahil hindi ang mga pananalita ngayon ang mahalaga kay Ghislaine, kundi ang maipanalo ang laban, dahil sa isang pagkakamali nila ay pwedeng ang angkan ng per diem ang tuluyang maglaho. Imbis na pakiusapan ni Ghislaine at magmakaawa sa mga mage na sumunod sa kanyang plano, iba ang plano ng ating bida, ginamitan na niya ito ng puwersahan para sumunod sa kanya. Kunin ninyo sila, utos ni Ghislaine na napakaseryoso pero hindi pasiga. Sa utos na iyon ni Ghislaine, ay agad nang kumilos ang mga mersenaryo nito, kinuha nila ang mga mages, at puwersahang dinala ang mga ito malapit kay Vanessa. Agad na sumigaw si Alpoy, anong binabalak mong gawin sa amin? Kaya lang kahit anong sigaw ni Alpoy, hindi ito sinasagot ng ating bida, at si Vanessa ang kinausap nito. Vanessa, kakayanin mo ba? Tanong nitong si Ghislaine. Nagkatinginan sila ng ating bida, kinakabahan ang mata ni ng dalaga, at napalunok sa tanong ni Ghislaine, iyon ay dahil nasa kamay ni Vanessa ang ikaliligtas ng buhay ng buong per diem, at sa kabiguan nito ay tiyak na katapusan ng kanilang mga buhay. Kahit punong-puno ng lakas ng loob si Vanessa noong una, habang nalalapit na ang oras na kailangan na siya, unti-unti itong pinaghihinaan ng loob, kaya ko ba talaga? Tanong nitong pabalik kay Ghislaine. Kaya mo yan Vanessa, kailangang kayanin mo, sagot ni Ghislaine, agad namang tumango si Vanessa, na makikita sa mukha nito na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya matulungan lamang ang ating bida, kahit kapalit pa nito ang kanyang buhay. Agad nang pinaikit ni Vanessa ang kanyang mga mata, at pinakawalan ang kanyang mana, at ayon na nga, unti-unti nang nagliliwanag ang katawan nito. Hindi lamang iyon, dahil habang nagsisimulang maipan ang mana sa kanyang katawan, ang kanyang katawan ay nagsimulang umangat, dahilan para lumutang ito. Napatingin si Alpoy kay Vanessa, isang bag ito ang isang iyan, wala siyang alam sa paggamit ng mana.
kaya imposible niyang magawa ang pinapagawa mo. Kaya lang habang tumatagal ay may napapansin itong pamilyar na nangyayari sa kanila at kay Vanessa. Ano ito? Mana transfer? Sambit ni Alpoy? Kaya napasigaw ito ng malakas sa gulat at takot. Iyon ay dahil unti-unting lumalabas sa kanilang mga katawan ang kanilang mga mana, at napupunta ang mga ito kay Vanessa. Kaya't agad tinignan ni Alpoy ang kanyang mga kasamahan, at dito nakita niya ang kanyang mga kaibigang mage ay nanginginig sa takot, nagpapanik ang mga ito, kaya lang hindi sila makawala. Kaya agad sumigaw ng punong-puno ng takot itong si Alpoy, bakit binigay mo sa babaeng iyan ang control sa mana transfer, sira ulo ka ba? Takot na sabi ni Alpoy, na gustong-gusto na nitong makatakas sa kinaroroonan nila ngayon. Ganito na lamang ang pagkabahala ni Alpoy, iyon ay dahil ang mana transfer ay isang napakadelikadong pamamaraan. Iyon ay dahil kinokonekta nito ang mga mana ng mga mages sa paligid papunta sa iisang tao, iyon ay para palakasin ang kapangyarihan sa mahika ng isang magician. At kung mawala ng kontrol ang pinupuntahan ng mana, kung hindi ito makontrol ni Vanessa, hindi lamang mauubusan ng mana ang grupo ni Alpoy, kundi mawawalan pa sila ng life force, na maaari nilang ikamete lahat. Kaya kung walang sapat na karanasan ng isang magician sa paggamit ng mana, at ng mahika, kung hindi perpekto ang pagkontrol nito, at wala ring katatagan ng isipan, iyon ay talagang delubyo ang sasapitin ng pamamaraang ito. Sabi ni Ghislaine kay Alpoy, huwag kang mag-alala, magtiwala ka kay Vanessa, sabi ng ating bida, na talagang ipinaubaya na ni Ghislaine ang lahat-lahat kay Vanessa, ito ang huling sugal niya ngayon, na ang nakataya ay ang buhay nilang lahat. Magtiwala, adik ka ba? Ang babaeng iyan ay walang kakayanang gumamit ng mahika, imposibleng magtagumpay yan, talagang sira ulo ka na, papatayin mo tayong lahat, sabi ni Alpoy na kitang-kita sa mukha nito na nababaliw na ito sa takot. Kaya sabay-sabay nagsigawan ang mga mage, si Alpoy at ang mga kasama nito sa takot, at nagpupumiglas ang mga ito, gustong tumayo, gustong tumakas, kaya lang huli na ang lahat, dahil tuluyan na silang nilamon ng isang matinding bagyo ng mana, kaya hindi na makagalaw pa ang mga ito, iyon ay dahil inuubos na ang kanilang mga lakas. Hindi maaari ito, hindi ako pwedeng mamatay ng ganito lang, sambit ni Alpoy, na talagang alam na niyang katapusan na ng kanilang buhay. Ganun rin ang itsura ng mga kasamahan ni Alpoy, kitang-kita sa mga mukha nito ang kawalan ng pag-asa, na si Vanessa ay nagnanggalit na ang kanyang mga ngipin sa tindi ng sakit na nararamdaman nito ngayon sa kanyang katawan, na patuloy niyang tinitiis ngayon. Hindi lamang iyon, dahil ang mga dugo ay nagsimula ng lumabas sa mga ilong at tenga ni Vanessa, ang kanyang mga ugat ay naging kulay itim na anjemga ito, patunay na ang kanyang katawan ay hindi kinakaya ang kakaibang lakas ng mana na pumasok sa kanyang katawan. Sinasabi ng katawan nito ngayon sa hirap na kanyang pinagdadaanan na malapit ng masagad ang limitasyon ng katawan nito. Patuloy ang pamimilipit sa sakit ni Vanessa. Talagang hirap na ito ngayon sa dami ng mana na pumapasok sa kanyang katawan. Sa wakas, ang mga pamimilipit sa sakit ni Vanessa na lumalabas sa kanyang bibig ay nawala na, kaya lang nagsimula ng lumuha ito ng dugo. Hindi tubig kundi dugo na ang lumalabas sa mga mata ni Vanessa ngayon, at habang patuloy na tumatakbo ang oras, ang lahat ng mga mage sa paligid ni Vanessa at ang mga mercenaryo sa tabi nito ay ramdam na ramdam ang matinding bigat na hatid ng mana na nasa katawan ngayon ni Vanessa. Ang manang naipon sa katawan ni Vanessa ay hindi nagwawala, ngunit napakabigat ng mana na ito, na para bang may kung anong enerhiya ang nagtutulak pa ibaba sa mga tao sa paligid ni Vanessa, na nahihirapan ng huminga ang mga ito. Hinang-hina na talaga si Vanessa, hindi na niya kayang tiisin pa ang sakit na kanyang nararamdaman, ang kanyang isip ay unti-unti naring nanghihina. Sobrang sakit na talaga, hindi ko na kaya, mga salitang sinasabi ni Vanessa, na ito na talaga ang katapusan ng angkan ng ating bida. Ang naging buhay ni Vanessa ay laging kabiguan na lang ang dinanas nito, isang sulyap lang ng tagumpay ang naranasan ni Vanessa at iyon ay ang tinulungan siyang makagamit ng mana ni Ghislaine, dahil sa pag-akala niyang kaya niya, niloloko lang pala raw lang niya ang kanyang sarili. Nasa limitasyon na ngayon ang katawan ni Vanessa, at hindi na niya kayang ipagpatuloy ang ginagawa niya ngayon, ang sakit na kanyang nararamdaman ay talagang napakatindi, parang pinupunit ang kanyang laman. Kung ang lahat ng mga hirap na pinagdaanan niya sa kanyang buhaya ay pinagsama-sama, ganito rin kaya ang nararamdaman niyang sakit ngayon. Kahit ang kanyang tapang noong una na kaya niyang gawin ito, ay unti-unti na rin nawawala,
parang isang yelo na tinunaw ng napakatinding init ang nararamdaman niya ngayon. Gustong kalimutan ni Vanessa ang lahat, at tumakas na lang. Habang lumulutang ngayon ang katawan ni Vanessa, ang ulo nito ay nakaladlad na, animoy tuluyan na itong nawala ng malay, at kontrol sa kanyang katawan. Rinig na ngayon ang tambol ng mga kalaban, papalapit na ng gusto ang mga ito. Ang lupa ay parang nililindol, dahil sa sabay-sabay na malalakas na hakbang ng libo-libong mga tao. Ang mga sundalo ng per diem ay naghahanda na sa mga sandaling ito, inaantay na lamang ang paglapit ng mga kalaban, at magaganap na ang nakakagimbal na sandali. Ang iba sa mga sundalo ng per diem ay umiiyak na, ang iba naman ay nagdarasal na, ang iba naman ay talagang mas tinatapangan ang kanilang loob, ang iba naman ay iniisip nila ang buhay ng kanilang pamilya. Sa kabilang banda naman ang mga mersenaryo na tauhan ng ating bida, ay tahimik na nag-aantay sa magiging utos ng ating bida. Ang katahimikan ni Ghislaine ay binasag na nito, at lumabas sa kanyang bibig ang pangalan ng babaeng kanyang inaasahan, Vanessa, sabi nito. Ang dalaga naman ay paulit-ulit na lumalabas sa bibig nito ang salitang, ako, na tila ba'y nawala na ito sa kanyang sarili, at hindi naririnig ang tawag ni Ghislaine sa kanya. Matutulungan ko po ba kayo, Master Ghislaine? Oo, malaki ang maitutulong mo sa akin Vanessa, gustong-gusto ko pong makatulong sa inyo. Master Ghislaine, sagot ni Vanessa, at dahan-daw ang inaangat ni Vanessa ang kanyang ulo, naramdam niya ngayon ang sakit ng paggalaw ng kanyang ulo. Ang lahat ng mga mercenary ng ating bida ay nakatingin ngayon kay Vanessa, at nag-aantay sa sasabihin ni Ghislaine na kanilang gagawin. Muling nakapagsalita ng tuloy-tuloy si Vanessa, opo. Kakayanin ko Master Ghislaine, sagot ni Vanessa, na tuluyan ang nakabalik ito sa kanyang ulirat. Patuloy na nakatingin si Ghislaine kay Vanessa, at mga mata nito ay puno ng awa sa dalagang nakikita niya ngayon na hirap, ngunit pinapalakas niya ang loob nito habang nakatingin siya kay Vanessa, para makakuha ito ng lakas ng loob na magpatuloy. Dahil roon, ang panginginig ng katawan ni Vanessa ay biglang nawala, ang takbo ng mana sa katawan nito ay na napakatindi ay bahagyang bumagal, ganun rin ang mga dugo na lumalabas sa kanyang katawan ay unti-unting nawawala. Ngayong nakikita na ni Ghislaine ang magandang pagbabago sa pagkontrol ni Vanessa sa mana na nasa katawan nito, agad nitong kinagad ng husto ang kanyang ngipin sa gigil, at pamaling ng tingin sa unahan nito, at nagbigay ng mabilisang utos sa kanyang mga tauhan. Scoven, buksan ang pintuan, mariing utos ng ating bida sa bantay na nasa pintuan. Young Lord, ano pong binabalak ninyo? Tanong ni Scoven na punong-puno ito ng pagtutol, iyon ay dahil sobrang dami ng kalaban ang nag-aantay sa kanila ngayon sa labas. Buksan mo, sigaw ni Ghislaine, na talagang punong-puno ng authority, na pag hindi ka nakinig ay talagang may kalalagyan ka, kaya napalunok na lamang ng napakalalim itong si Scoven. Naintindihan ni Scoven ang nais mangyari ni Ghislaine, nakukuha na nito ang plano na gagawin ng ating bida, dahil kung wala silang gagawin ay tiyak na matatalo sila, at ang tanging pag-asa na pagbabago na mangyari ay mula uli sa gagawin ni Ghislaine, tulad ng ginawa nito sa unang araw ng salpukan ng dalawang hukbo. Kaya sumagi sa isipan ni Scoven, na kung mamamatay sila, mas maigi na ibigay nila ang buong lakas nila sa pakikipaglaban gaya noong huling laban nila. Kaya lang naiisip-isip ni Scoven na imposibleng mahulog uli sa parehas na galawan ng mga kalaban sa gagawin ni Ghislaine, pero umaasa pa rin itong si Scoven na maaaring makahanap ng paraan ng ating bida na makagawa ng daan at pagkakataon sa kanilang mga tauhan. Kaya tulad noong una, puno man ng takot sa kanilang isipan at puso, binuksan rin nila ang pinto, at kitang-kita ito ng mga sundalo ng buong per diem mula sa itaas at sa iba pang bahagi ng kaharian. Kita rin ito nila Walter at ni Randolph. Alam na rin nila kung anong gagawin ni Ghislaine, iyon ay dahil alam nila na nasubukan na itong gawin ni Ghislaine noong una, kaya lang epektibo lamang raw iyon sa katamtamang bilang ng mga kalaban, kaya impossible raw itong maulit ngayon. Kaya agad na sumigaw si Randolph, Young Lord, tuluyan ka na bang nawala sa sarili? Huwag mong gawin iyan, sigaw ni Randolph, na alam niyang tumatalon ngayon sa kamatayan ng ating bida. Sumigaw na rin ang ama ng ating bida, sabi nito, ano ka ba, hindi na mauulit iyan sa pangalawang pagkakataon, binalaan na kita diba? Ang sabi ko mag-ingat ka, sigaw ni Walter na puno ng pag-aalala para sa kanyang anak, dahil alam na nito ang sasapitin ng katawan ni Ghislaine sa kamay ng kalaban sa oras na madakip ito.
Ganon na lamang ang pag-aalala ni Swalter, iyon ay dahil handang-handa na ngayon ang mga kalaban, hindi gaya noong unang sinubukan ito ni Ghislaine, at ang mga pain-depensang hanay ng mga kalaban ay talagang pulido na ang pagkakapwesto ng mga ito. Kitang-kita ni Swalter na nag-aantay na lamang ang mga kalaban na lumabas ang pangkat ng ating bida, tanda na talagang alam nila ang gagawin ni Ghislaine. Isarado ang gate, isarado ninyo ang pinto, sigaw ni Swalter, napakalakas, ngunit punong-puno ng pagmamakaawa, dahil alam niya na ito na ang huling sandali na makikita niya ang kanyang anak na buhay. Kaya lang kahit anong sigaw ni Swalter at ni Randolph, parang walang narinig uli ang ating bida. Hindi niya pinakinggan ang sigaw ng kanyang ama at tito, kahit si Scoven ay hindi rin nakinig sa utos ng kanilang pinaka-pinuno, yumuko na lamang ito tanda ng pagsuwi nito sa utos ng nakatataas sa kanila. Wala nang magawa pa si Swalter, at nasabi na lamang nito, talaga bang itatapon mo na lang ang buhay mo ng ganito anak? Sabi ng ama ng ating bida, na talagang tanggap na nito ang susunod na kanyang makikita, ang kamatayan ni Ghislaine, at bilang ama ay wala itong magawa para iligtas ang kanyang anak, kaya napapailing-iling na lamang itong si Swalter, agad namang hinawakan ni Randolph ang braso ng kanyang kuya. Huli na ang lahat kuya, nang buksan nila ang gate, kamatayan na ang nag-aantay sa kanila, sabi ni Randolph. Tumingin ng napakatala si Swalter sa direksyon kung saan naruroon si Ghislaine, huminga ng malalim, at nagsabi, kung iyan ang gusto mong mangyari, bukas na ang gate, kaya lalaban na rin tayo hanggang kamatayan, sabi ni Swalter na susunod na rin ito sa desisyong pinili ng kanyang anak, patay kung patay na ang susunod na kaganapan. Sabi ni Swalter, kung lalaban sila, mas maiging labanan na natin ng harapan ang mga kalaban ng sama-sama. Si Ghislaine at ang kanyang mga mercenary, kahit na alam na ng kalaban ang kanyang gagawin, hindi pera nito basta-basta matitinag ng ganun-ganun lang, mabibigyan pa niya tayo ng oras, sabi ni Swalter sa nakikita-kita nitong plano. Mga kasama, makinig kayo. Iwan ang pader, lahat kayo'y magtungo sa pangunahing gate, sabi ni Swalter, nasusunod sila sa ating bida na lumaban ng harapan sa mga kalaban. Kaya gaya ng utos ni Swalter sa kanyang mga tauhan, ang lahat ng mga sundalo ng per diem ay agad na nagtungo sa pinto ng kanilang kaharian. Habang patuloy na tinitipon ni Swalter at ni Randolph ang lahat nilang mga tauhan sa gate, ang ating bida ay muling nagsalita sa kanyang mga tauhan. Sabi nito, maghanda kayo, tatapusin kaagad natin ito bago pa dumating ang mga tulong na mula kay ama, sabi ni Ghislaine, na talagang hindi rin niya hahayaang umaabot ang kanyang ama at mga tauhan nito na umabot sa kanila. At mga mercenary na kasama ni Ghislaine ay agad na hinawakan ng napakahigpit ang kanilang mga sandata, at handang-handa ng sumugod at lumusab papuntang mga kalaban. Kaya tensyonado ngayon ang lahat ng mga tauhan ng ating bida, dahil kaunti na lang ay tuluyan ng magbabukas ang gate, at makikita na nila ang dami ng mga kalaban na sasalubong sa kanila, ganun pa man, hindi natatakot ang mga ito, dahil handa na silang gawin ang lahat para sa ating bida. Iyon ay dahil naniniwala sila na hanggat sundin nila ang lahat ng utos at pinapagawa ni Ghislaine, alam nilang mananalo sila, maipapanalo nila ang laban. Si Kaor sa mga sandaling ito ay pinakalma nito ang kanyang isipan, huminga ng malalim, at nagsabi, pag namatay ako habang nakikipaglaban, wala taong magagawa roon, patay kung patay, kung ako naman ay mabubuhay pagtapos nito, okay lang rin, kahit saan sa dalawa ay parehas na maganda. Sabi ni Kaur, malalaman ko na kung anong pakiramdam ang mamatay sa gitna ng digmaan, siguro naman hindi pangit ito, sabi ni Kaur. Sa mga sandaling ito, kahit si Belinda na madalas ay magprotesta sa mga balak na gagawin ni Ghislaine, ngayon ay tahimik lamang ito, hindi nagsasalita, kahit saan raw kasi, kahit sa loob sila lumaban, o sa labas, parehas lang ang level ng panganib. Sabi ni Belinda sa kanyang sarili, patawad po madam, ang tinutukoy nito ay ang ina ng ating bida, dahil siya ang iniwang tagapagbantay ni Ghislaine. Pagpapatuloy pa ni Belinda, gagawin ko po ang lahat para lang maligtas si Young Master Ghislaine, kahit si Young Lady Elena. Ang plano ni Belinda ay sa oras na delikado na ang lagay ni Ghislaine ay ililigtas niya ito gamit ang kanyang kakaibang sandata na parang manipis na lubad. Alam naman ni Gillian ang pinaplano ngayon ni Belinda, pero hindi nagsalita ang matandang mersenaryo, kundi inihanda lamang nito ang kanyang sandata. Narinig ni Gillian na may pinaplanong patibong ang ating bida kasama ang mga mage at si Vanessa,
Kaya lang nabalitaan rin niya na may hindi magandang nangyari sa planong iyon. Kahit na hindi pa ganun katagal ang pagsasamahan nila ni Ghislaine, alam niya na walang tinatakbuhang laban itong ating bida, at dahil nangako siya na susunod siya kay Ghislaine hanggang kamatayan, handa na rin itong mamatay na kasama ng ating bida sa digmaang itong kanilang kinahaharap ngayon. Nakapagbigay na rin ng paalala si Gillian sa kanyang anak na babae, na kung hindi maging maganda ang resulta ng laban, ay tumakas na sila ni Elena at magpakalayo-layo. Sa kabilang banda naman, sa lugar ng mga kalaban, kitang-kita na ngayon ni Victor na dahan-dahan nang nagbubukas na ang pinto ng kaharian ng Perdium, kaya napangiti ito ng may masamang binabalak, iyon ay dahil tulad ng kanyang plano, ganitong-ganito nga ang nangyari. Kaya nasabi nito, tulad nga ng naisip ko, bubuksan ninyo ang pinto, at palalabasin ninyo ang mga nakaitim na mandirigma, oras na para tapusin ang laban na ito, sabi ni Victor. Kaya tulad ng inaantay ni Victor, handang-handa na ngayon ang kanyang hukbo sa magaganap, handang-handa na ang mga ito na lumusab at sumugod papasok ng pinto ng kaharian ng ating bida. Naisip rin ni Victor na maaaring gawin rin ng Perdium na dalhin lahat ng kanilang buong hukbo sa mismong pinto na nagbubukas ngayon, kaya nasabi na lamang ni Victor, mga hangal, sa oras na gawin ninyo iyon ay mas lalo lang ninyo pinadali ang lahat, sabi nito, na iyon rin ang nasa isipan ng ating bida, kaya gusto nitong tapusin kaagad ang plano niya bago dumating ang mga tauhan ng kanyang ama. Agad na tinaas ni Victor ang kanyang kamay upang magbigay ng signal sa kanyang mga tauhan, at dito ay nagutos na ito na ang kanyang mga sundalo ay sumunod na rin sa puwersa nila na nasa gitna at unahang bahagi. Iyon ay dahil ang target nila ngayon ay ang mga mandirigma na lalabas ngayon sa pinto ng kaharian ng Perdium. At nagsabi pa ito na kapag tumakas raw ang mga nakaitim na mandirigma ay habulin ang mga ito ay patayin ng tuluyan. At isang napakasamang ngiti ang lumabas sa mukha ni Victor, isang ngiti na talagang nakikita-kita na niya ang tagumpay dahil ang lahat ng mga nangyayari ngayon ay ayon mismo sa kanyang mga kalkulasyon. Mga kasama, pumunta na kayong lahat sa sugod pa ng bahagya, at magsama-sama ng dahan-dahan. Sabi ni Victor na talagang ang lahat ng galaw ng kanyang buong hukbo ay gumagalaw ngayon-ayon sa kanyang kumpas. Dahil doon, ang formation ng mga kalaban ay mas lalong lumaki at tumibay ng husto, dahilan para mas lalong mahirap lagpasan o daanan ang mga ito, tanda na talagang balak ni Victor na talagang i-trap ang pangkat ng ating bida. Si Scoven at ang mga ibang sundalo na malapi sa pintuan ay kitang-kita nila ngayon ang nakakamangha at nakakatakot na formation ng mga kalaban, napapailing na lamang ang mga ito dahil wala silang makitang butas para talunin ang mga kalaban. Si Ricardo naman na nasa malapit kay Scoven ay may napansing kakaiba, bakit raw si Ghislaine ay hindi nakasakay ng kabayo, at ganun rin daw ang mga tauhan nito na mercenary, mga hindi nakasakay sa kabayo, pagtatakang tanong ni Ricardo. Anong gagawin nila, susugod ng walang dalang kabayo? Paano nila magagawang sirain ang formation ng mga kalaban kung wala silang kabayo? Patuloy na pag-iisip ni Ricardo. Gusto sanang magtanong ni Ricardo sa ating bida kung nakalimutan ba raw nito ang kanilang mga kabayo, ngunit nag-alinlangan itong lumapit. Iyon ay dahil kahit ang isang mangmang ay hindi magagawang makalimutan ang kanyang kabayo sa ganito katinding pressure ng laban. Kaya alam ni Ricardo na may kakaiba, dahil kung siya nga raw ay napansin ito, tiyak na napansin raw ito ng ating bida na mas malakas ito at matalino kaysa kanya. Tinitigan pa ni Ricardo ang mukha ni Ghislaine, at dito napansin niya na wala sa mukha ng ating bida na desperado ito sa laban, kundi isang mukha na talagang matagal nang inaantay ang takbong ito ng laban. Kaya isang malamig na kuryente ang gumuhit sa likuran ni Ricardo, kinilabutan ito habang nakatingin sa ating bida, pakiramdam niya may kagimbal-gimbal na magaganap. Alam ni Ricardo na si Ghislaine ay laging may mga plano na talagang hindi maiisip ng kahit sinong matalinong tao, dahil sobrang kakaiba raw mag-isip at magplano ng mga hakbang itong ating bida. Kaya kahit alam niyang kabaliwan ang sumugod na walang dalang kabayo, buong puso itong nagtitiwala kay Ghislaine, dahil alam niya na ang ating bida ay isang nilalang na hindi marunong sumuko. At ito ang kauna-unahan na may isang nilalang sa Perdium, bukod sa mga tauhan ng ating bida ang naglagay ng kanyang buong pagtitiwala sa ating bida. Bukas na ngayon ang pinto ng kaharian ng ating bida, ngunit hindi pa rin sumusugod si Ghislaine. Ang mga mata nito ay nagmistulang parang sa agila ang paningin, iyon ay dahil pinaliit nito ang kanyang mga mata para tignang maigi ang mga kalaban na unti-unting lumalapit sa kanilang kaharian.
Sabi ni Ghislaine, alam kong inaantay mo rin ang tagpong ito, tama ako di ba? Sabi ni Ghislaine na ang sinasabihan nito ay si Victor na nasa kabilang ibayo. Ang normal na commander raw ay sa oras na mawalan sila ng supply sa labanan, uubusin na kaagad nito ang lahat nilang lakas para tapusin kaagad ang laban, ngunit iba raw si Victor, talagang matyaga ito at nag-antay ng tamang pagkakataon para lamang sa laban. Kaya talagang isang nakakatakot raw na kalaban si Victor, isang kalaban na hindi pwedeng maliitin. Kung nagkataon raw na walang kaalaman ng ating bida sa nakaraang buhay niya, tiyak na matatalo sila sa labang ito. Sabi pa ni Ghislaine, hindi lang ikaw ang nag-aantay ng sandaling ito, sabi ng ating bida na kahit siya ay talagang nag-aantay rin ito na maganap ang sandaling ito. Sabi ni Ghislaine na ang dibdib nito ay parang isang tambol na talagang patuloy ang pagyanig, hindi sa takot, kundi sa kasabikan nito sa magaganap na ikagugulat ng lahat. Matagal nang sabik ang ating bida na sumugod sa kalaban at patayin ang mga maabutin niyang patayin, kaya lang hindi niya yun ginawa, dahil ito ang pinakagusto niyang intayin na gawin. Kaya matiyagang nag-ante si Ghislaine, iyon ay dahil hindi mawala-wala sa kanyang isipan ang nangyari sa kanyang naunang buhay, dahil ang pader o lugar kung saan siya nakatayo ngayon, ay ito rin ang lugar kung saan inilagay ang ulo ng kanyang ama, at ang mga kasamahan nila sa angkan ng per diem. Ito ang larawan, o mga pangyayaring kanyang nakita noon na talagang binabangungot siya nito araw-araw, walang araw o gabi na paulit-ulit niyang nakikita ang ulo ng kanyang ama at mga kasamahan na nilagay sa isang sibat. Ito ang alaala na naging gasolina na nagpapalagablab ngayon ng dugo at damdamin ni Ghislaine. Sabi ni Ghislaine, huwag na huwag mong susubukang tumakas sa lugar na ito, sabi ng ating bida. Dahil dito sa lugar na ito rin niya papatayin ang lahat ng may kagagawan kung bakit namatay ang kanyang pamilya at buong angkan. Matagal na panahong naghanda ang ating bida sa sandaling ito, maingat niyang inihanda ang mga dapat niyang kailangan, at ngayon ay naririto na siyang hindi niya hahayaan na masayang ang sandaling ito, dahil dito niya isisigaw sa buong mundo kung sino ang kanyang angkan. Ganun pa man, kahit handang-handa ang ating bida, sa digmaan ay walang makakapagsabi na 100% na perpekto ang mga plano, o siguradong sigurado na ang tagumpay ng isang grupo, dahil sa isang pagkakamali lang ay maaaring magbago ang sitwasyon ng lahat. Kaya sinabi ng ating bida na hindi siya susuko, gagawin niya ang lahat maipanalo lang ang labang ito, kahit walang kasiguraduhan ang kanyang tagumpay. Huminga ng napakalalim itong si Ghislaine, iyon ay dahil ilang segundo na lang ay nalalapit na ang kanyang pinaka-aantay. Ibinaba na ni Ghislaine ang panakip sa kanyang mata na mula sa kanyang helmet, ganun rin ang ginawa ng ibang mga kasamahan ng ating bida na mga naka-helmet, sabay-sabay, tanda na masasaksihan na natin ang isang kapana-panabik na pagtatapos ng digmaang ito. Sabay-sabay ang paghinga, nakatingin lahat ng mga tauhan ng ating bida sa harap. Wala pang humakbang, nag-aantay ng hudyat na gagawin ni Ghislaine. Si Scoven at ang mga sundalo na kasama nito na malapit sa pintuan bandang likuran nila Ghislaine ay humakbang patalikod ng dahan-dahan, iyon ay dahil ramdam na ramdam nila ang nakakatakot na aura na nilalabas ng ating bida mula sa kanyang katawan, isang aura na ngayon lamang nila naramdam. Idinipa ni Ghislaine ang kanyang braso kanyang tabi, para sabihin sa kanyang mga kasama na mag-ante, parang mga leon na nakatali ang mga ito, inaante ang sandali na pakawalan sila ng kanilang amo, na sabay-sabay susugod sa mga kalaban. Ang mga puso ng mga mersenaryo na tauhan ni Ghislaine ay patuloy sa pagdagandong, isang kaba na hindi mula sa takot, kundi sa magkahalong kasabikan sa magaganap na sagupaan. Ang mga muscle ng mga ito ay tumitigas na, ang mga kasamahan ng ating bida ay nakafocus ng gusto sa mga sandaling ito ngayon, na kahit ang oras sa kanilang mga mata ay para bang huminto ng bahagya. Maya-maya lang biglang lumingon si Ghislaine kung saan naruroon ang dalagang kailangan niya sa huling laban na ito, at sumigaw, "Vanessa," malakas na sigaw ng ating bida. Ang mata ni Vanessa na nakapikit ay biglang dumilat nang marinig ang boses ng ating bida, at sa loob ng mata ng babaeng ito ay makikita ang isang maliit na magic circle na kulay ginto. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang gumagalaw, na para bang may sinasabi itong isang chanting spell, o mahika na kanyang gagamitin na pinapagawa sa kanya ng ating bida. Sa mga sandaling ito ay ibang-iba na ang katawan ni Vanessa, ang kanyang isipan ay hindi na rin tulad ng dati, dahil narating nito ang rurok ng kanilang mundo, at ang katotohanan sa mga bagay-bagay ay naging malinaw sa kanya sa mga sandaling ito.
Ang nangyayari ngayon kay Vanessa ay isang pangyayari na napaka-bihira lamang na mangyari sa mga mage o sa kasaysayan ng mahika, dahil isang hindi kapani-paniwalang lakas ang lumabas kay Vanessa, isang lakas na nilagpasan ang kakayanan na naglilimita sa pamamagitan ng mga magic circle, dahil lahat ng iyon ay nilagpasan ni Vanessa. Ang napakatinding mana na naipon sa katawan ni Vanessa ay agad na kumawala, at nagtungo sa iba't ibang direksyon. Ang mga mana na ito ay nagsimulang gumawa ng iba't ibang simbolo, na umiikot-ikot ngayon sa paligid ni Vanessa. Ang naglalagablab na simbolo mula sa mana ni Vanessa ay biglang naging kulay pula na tuldok, mabilis na kumalat ang mga ito sa paligid, at biglang naglaho at kumalat sa mundo. Boom! Isang pagsabog ang naganap, ngunit hindi tulad ng sa bomba o kung anong pagsabog, kundi sa sandaling ito, ang lahat ng mga tao sa paligid, mga kalaban at kahit ang mga hukbo ng ating bida ay biglang huminto na para bang nanigas ang mga ito sa kani-kanilang kinatatayuan ngayon. Sa kanilang mga mata ay isang pangyayari lang ang kanilang nakikita. Sa gitna ng pader ng per diem at ng mga kalaban, naruroon lumitaw ang isang pulang barrier, na parang isang palubog na araw ang kanilang nakikita ngayon. Nabitawan ng ama ng ating bida ang kanyang daladalang sandata, iyon ay dahil sa gulat na nakita nito. Si Randolph naman ay nakalimutan bigla ang kanyang pride, at isang salita ang lumabas sa kanyang bibig, agape, na ang ibig sabihin ay unconditional love. Ang mga kalaban ay hindi na magawang makalapit pa sa pader ng per diem. Si Victor ay mabilis na pinahinto nito ang kanyang kabayo sa pagsugod, lahat ng mga tao sa paligid ay biglang paralyzed sa takot, tanging isang tao lang ang nakakagalaw ngayon, ang kanyang mga mata ay umiilaw na kulay pula, tulad ng isang apoy na kulay pula ang nagliliwanag sa loob ng helmet ng nag-iisang nilalang na nakakagalaw sa sandaling ito. Ang lupa ay nagsimulang manginig ng nakakatakot, para bang natatakot ito sa nilalang na naglalakad sa kanya, at nagsalita ang nilalang na kulay pula ang liwanag ng kanyang mga mata na tumatakbo ngayon pasugod sa mga kalaban. Matagal kong inantay ang sandaling ito, ang boses ng nilalang na ito ay talagang nanginginig sa galit, parang isang magma ng bulkan na sasabog na sa anumang sandali. Huminto ang lahat, at tanging ang ating bida na lamang ang gumagalaw sa mga sandaling ito. Paano kaya niya tatapusin mag-isa ang libo-libong mga kalaban? Ano kaya ang naging itsura ng ating bida sa mga sandaling ito? Ano kaya ang kanyang gagawin? Abangan, mga ka-mercenary, nakakapanindig balahibo ang tagpong ito, sana ilabas na ito sa comics. Nakakasabik makita ang kaganapang ito, nakakasabik makita sa larawan ang pagwawala ng ating bida.